For today's ulam ay magluluto lang ako ng adobong pusit. Hello mga ma! Samahan nyo nga ulit ako for today's video. For today's video, nandito lang naman kami sa bahay at wala namang bago dahil palagi lang naman kaming nasa bahay. Eto nga't habang nasa mood pa ang aking batang maliit at habang naglalaro pa, mag-e-edit nga muna ako ng pag-upload ko ngayon. Kaya habang nagbo-voice over nga kayo, baka may maririnig kayong tumatawa na baby. Nako, baby ko yun. Minsan talaga kapag nagre-record na ako or nagbo-voice over na ako, pinapatahimik ko talaga sila. Minsan nasa kwarto ako para tahimik talaga at minsan tulog ang baby ko. Kaya lang hindi na talaga ako makapaghintay mag-edit ngayon at gustong-gusto ko na talaga makapag-upload. Kaya kahit gising itong aking batang maliit, eto nga tag-e-edit ako at nagvo-voice over. Atat na atat lang, charis. Eto nga't kaninang umaga ay nagluto nga lang ako ng adobong puset. Tapos nag-request nga yung toddler ko na ipagluto ko daw siya ng hotdog at isasawsaw niya nga daw sa ketchup. Pero sa totoo lang, mas nagustuhan niya pa nga tong adobong puset kaysa sa hotdog. Mahilig kasi talaga sa mga seafood itong aking toddler. Kaya lang, hindi niya pala alam na magluluto ako ng puset kaya nagpaluto siya ng hotdog. Kinain niya din naman yung hotdog pero mas madami nga siyang nakain nung ang pinaulam ko sa kanya ay adobong puset. Basta ako talaga ang nagluluto. Kung ano lang yung gusto kong ilagay na ingredients, yun lang ang nilalagay ko. Hindi ako naglalagay ng iba pang seasoning. Patis lang talaga ang nilalagay ko. Ewan ko ba, ako lang ba, yung sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig maglagay ng mga seasoning, kagaya na lang ng bechin or magic sarap. Bibihira lang talaga ako maglagay ng mga ganun. At syempre, eto nga't habang nagluluto ako, naglilinis din ako ng lababo. Hinuhugasan ko na nga mga natitira pang hugasin dito, kagaya na lang ng mga pinagkapihan namin. Nandito pa din kasi sa bahay ang kapatid ko at siya nga ang pinaghugas ko ng mga pinggan na pinagkainan namin kagabi dahil hindi nga nahugasan. Gustong gusto ko talaga na nandito sa bahay ang mga nakakabata kong kapatid dahil may nakakatulong nga ako. Hindi naman ako yung tipo na palautos at utos ng utos. Minsan, kapag hindi ko na kaya, nag-uutos talaga ako sa kanila. Pero hanggat kaya ko, hindi talaga ako nag-uutos dahil hindi ko talaga ugali ang utos ng utos. Dahil mas gusto ko pa nga minsan na ako na lang ang kumikilos, kaya lang minsan talaga hindi ko kaya, lalo na mayroon nga akong batang maliit, kaya nakakapag-utos talaga ako. Minsan naman kapag inuutusan ko ang panganay ko, umiinit lang ang ulo ko dahil kapag inuutusan ko siya, panay ang wait, yun na lang palaging naririnig ko. Kaya umiinit talaga ang ulo ko at napapagalitan ko talaga siya. Kaya minsan, utos ko, ako din yung gumagawa. Kaya gustong-gusto ko nga na nandito ang mga nakakabata kong kapatid dahil nahahawahan nga ng kasipagan ng panganay ko. Halimbawa na lang kapag inutusan ko ang kapatid ko, gumagawa din yung panganay ko. Hindi kagaya na kapag wala dito yung kapatid ko at kami-kami lang yung nandito, lagi lang nasa labas at laro lang ng laro. Kaya ayun, palagi ko talaga siyang napapagalitan, nagkakababae pa naman tapos palagi lang nasa labas. Pero dahil nandito nga ang kapatid ko, madalang na talaga siya lumabas at natutulog nga siya sa hapon. Tapos eto nga tumutulong dito sa bahay sa mga gawaing bahay. At minsan talaga nakakatuwang ko nga sila sa pag-aalaga dito sa batang maliit. O siya, yun lang muna ulit.